Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I am Chirgas Mama Sagri Channel, a faith healer, also a tarot reader. Sa ngayong hapon na to, tignan natin ano kayang gusto sabihin tayo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of March 23 hanggang March 29 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos update. Darakas maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik, digdig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa'yo ng ating mga angel spirit na para sa ating mga kapatid na Virgo. Alamin natin at tuklasin natin yung mga bagay na maaaring mahagilap natin sa energy nyo. Ano man yung mga bagay na masasagap ay pawang gabay lamang, no? Upang makatulong, makaiwas sa mga bagay o posibilidad na maaaring mangyari, no? So guys, let's see what is the additional messages sa inyo. Isip ko lang ng very light yung cards natin para pasabog at bulabog. Okay, so let's see and watch this. Angel Spirit, please give me an information po. Okay, there's a Knight of Swords. There's a Success Driven na may mga bagay na unti-unti na or bibilis na takbo na sitwasyon na maaaring kumbaga magtatagumpay ka. Ano man yung bagay na gusto mong gawin. No? May mga biglaang desisyon or may mga biglaang eksena na maaaring mapagtagumpayan mo. Ay, pabilis ng pabilis. And there's a Knight of Pentacles being security, pangalagaan, proteksyonan, ano man yung bagay na meron ka. No? Basta manatili ka sa iyong possession, manatili at kalmado ka sa bagay na hawak-hawak mo, magtatagumpay ka. Uy, additional messages. And of course, there's a Page of Swords, something to get more information. No? Marami ka pang bagay na dapat matuklasan. Marami ka pang bagay na maaaring malaman. No, maraming bagay na maaaring magbukas sa iyong kaisipan. Marami kang bagay na maaaring matutunan. Ay, let's see. And there, of course, there's a Justice card. The Justice will be served. Na maaaring makakamtan mo na ano man yung bagay na iyong pinaghihirapan, ay maaaring ito na yung unti-unting tagumpay na maaaring malasap mo na. No, balanse at may respeto at disiplina. No, uy, additional messages. And there's an Eight of Cups, something I'm moving forward. Na may mga bagay na makaka-move on ka na. Makaka-recover ka na. Makaka-get over ka na. Ganon. Kumbaga may pag-move on eh. Move on from what? And of course, there is a Ten of Pentacles. No, there is a potential, no, for abundance. The Ten of Pentacles, there's a Ten of Pentacles represent for long-term success. The Ten of Pentacles, additional messages dito, ay maaaring magkaroon ka ng unexpected financial windfall. No? Pang matagalang eksena, relasyon, or finances, no, maaaring makakamtan mo. And there's a Knight of Swords, represented with a Six of Wands. So there's a victory. So talaga may tagumpay. No? May tagumpay na maaaring mangyari. No? Mayroong kang bagay na maaaring magawa na mayroong tagumpay. And there is a Six of Cups. Now, there is something, a reminiscence, a memories, or there is a situations from the past na kailangan mong magkaroon ka ng seguridad. No? Proteksyonan mo at pangalagaan mo ano man yung bagay na naging pagkakamali mo sa nakaraan. Ay. So, there is a Page of Swords. Represent, guys, with a Two of Cups. No, may partnership. Even sa partnership, getting to know each other, or get more information. No, hindi pwedeng sunggab ng sunggab, kagat ng kagat. Kilalaning mabuti. No, hindi porket na in love kayo na yon. Na baka hindi yun hudyat ng pag-ibig, kundi hudyat lamang yun ng atensyon, or parang hinahanap mong emosyon.
And there's a justice card represented with a full card. Now, with a leap of faith. So, parang mayroong bagay dito na susubukin ka. No, titignan ng iyong katatagan, kalakasan, no? Kung hanggang saan ang iyong lakas at ang iyong tapang. Ganon, may paghubog at pagsubok. What is the Eight of Cups? Now, there's a Temperance. The Temperance something divine intervention. The Temperance something patient. Pinapalalahanan ka na you need to pay attention. You need to move forward. You need to move on. No? You need to let go. Ganon. You need to surrender anything and everything. So, marami ka bang bagay na kailangan ng pakawalan at bitawan. What is the Ten of Pentacles? Represent with an Emperor. See, this is something maturity and being boss someday, guys. Maaring magiging boss ka for your business, for your work, or maaring ito yung bagay na maaring gumanda ang iyong posisyon. No, there is something maturity. At the same time, pagdating sa finances, matuto ka ng pangalagaan na naman yung bagay na hawak-hawak mo. No, wag ka na magpapabudol or magpapauto pa, nino man. What is the Knight of Swords, the Six of Wands? Represent, guys, with a Nine of Pentacles. There's a potential for abundance. No, kaya mo maging malago. You are also independent na pagdating sa mga bagay-bagay. So, sinasabi dito na kumbaga continue what you're doing, wag mong iniisip yung mga sinasabi nila, ganon. And there's a Chariot card for action and movement na magkakaroon ng changes and development sa situations mo. May mga bagay na unti-unti mo nang mararamdaman. No, mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa dating ikaw. And of course, there's the King of Wands, something aversion. No, may mga bagay na unti-unti ipapasilip sa'yo or lagi mong pakakatandaan pagdating sa partnership, love life man to, or business, you need to do something, no? Na dapat magkaroon ka ng security sa sarili mo. No, kung titingnan mo yung advantage and disadvantage ng bawat eksena or yung possibilities, ang consequences. Ganon. Ibig sabihin, palawakin mo ang iyong kaisipan sa mga bagay-bagay. No? And of course, there's an Emperor, something a renewal and revert. No, kumbaga itong bagay na to kailangan mo alagaan at mahalin mo yung sarili mo at kailangan tutukan mo kung saan ka lalago at makakamtan mo ang matagal mo nang hinihintay, ang pagsubok at paghubog ng pagkatao mo. And there's a Sword with a clear boundaries. So, may mga bagay talaga na kailangan mo linisin, tanggalin. No? Kaya sinasabi dito, there's a moving forwards. No? There's something divine intervention. Paalala na kailangan mong i-let go or tanggalin yung mga bagay na makakasira. No? Malayo pa lang dapat tanaw mo na. No? Itong tao ba na to makakabuti sa'yo? Itong bagay ba to? Magkakaroon ka ba ng growth and expansion or maaaring nagsiserve ba to sa'yo? Ganon. And there's a Ten of Cups. No? There's something a happiness. No? At the end of the time, magkakaroon ka ng kaligayahan dito. Long-term success, stability, no, fulfillment, and of course, heartwarming, parang ganon. For the outcome, guys, there's an Eight of Swords. No, there is a lot of toxic and negativities around you. No, maraming bagay na maaring nakakasira ng mood mo or nakakasira ng sitwasyon mo. May potential ka para maging malago, magtatagumpay ka talaga. No, mag-ingat ka lang sa mga tao sa paligid mo. Meron ako nasa-sense dito na sarcastic and of course narcissism. No, partnerships na maaring kumbaga ayaw na nasasapawan, ayaw na nauungasan. So kailangan, or maaring family, mag-ingat ka, or friends. Kailangan mo tanggalin yan sa landasin mo. And of course, there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage kasi mabilis ka ulit magtiwala. So, you need to do something. Magkaroon ka ng security sa sarili mo. Huwag ka nagbibigay ng informasyon. Huwag ka masyadong tiwala sa tao. Ganon. No, hindi lahat ng tao pagkakatiwalaan. Kailangan magkaroon ka ng privacy. There is the King of Pentacles being practical. No, logic. No, you are also provider. But definitely, lagi mo titingnan na itong bagay na to tama pa ba? Itong bagay na to makakabuti ba? Ganon. Additional messages. Kasi madalas sa inyo, guys, nakaabuso. And there's a Seven of Pentacles with a harvest time. Sa maraming bagay na aring anihin mo na makakamtan mo na at kumbaga there's something, a good karma coming in for you, guys. Additional messages. And if there's a death card, the death card something and ending and yung beginning. Tulad na sinasabi ko, isang paalala na kailangan mo na surrender or bitawan or pakawalan yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Malayo pa lang dapat tanaw na tanaw mo na at kaya mo dapat tanggalin yung mga bagay na makakasira sa'yo. And this is something, a death card, something and ending and yung beginning. Tatapusin, tutuldukin, puputulin ang koneksyon ng mga bagay na hindi nagsiserve. Ganon.
And of course, there's something guys with the Queen of Cups, emotional and intelligent. So ngayon, mas magiging mature ka na, even sa emotions, sa sarili mo. So very mature ka na dito at parang may bagong perspective na maaring lumitaw sa buhay or sa sarili mo. So let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Finances and career, love life at kalusugan. And there's the Queen of Pentacles, being maturity. Nakakabaga pagdating sa finances mo, maging mature ka at maging grounded ka. And if there's the Six of Swords, there's a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon or posisyon. Now, there's a Seven of Swords with sneakiness. Now, there's a cheating lying on you. Now, mag-ingat ka sa mga taong sinungaling manluloko or meron dito kung kumbaga meron dito magaling magbalat kayo. Mag-ingat kayo. Kailangan mo makalis dyan sa sitwasyon na yan. Pangalagaan mo yung proteksyonan mo at mga pinaghirapan mo. Ang trabaho, pera, or yung negosyo mo, mag-ingat ka. Kasi meron dito mapang-abuso talaga. Nagsisinungaling para lang maka-get ng get sa'yo. Now, there's an Eight of Wands, no? With something, information. So, marami kang matatanggap na messages, phone call, and email. And there's an Eight of Pentacles. Just focus on what you're doing. No, being concentration or concentrated. No, and of course, there's a focus. No, kailangan being dedicated sa ginagawa mo. Huwag ka magpapagulo or magpapa-distract sa ibang tao. And of course, there's something of Queen of Wands by confident. You are also independent. Kaya mong tamay sa sarili mong paa at kaya mong manindigan sa kung ano man yung bagay na meron ka. Ay, sabog. Pagdating naman tayo sa love life, there's a Five of Wands, there's something competitors or complication. Maraming hadlang, maraming tsusera at baka pakilamera, ganon. Maraming mga taong umakarang at tumakadlang ng iyong kaligayahan. And there's a Seven of Wands, no protection. Ibig sabihin kailangan mo proteksyonan na ang iyong relasyon. No, there's a Five of Pentacles. Kasi, ay, nasa karmic relationship kayo, guys, ha? There's a Five of Pentacles sa financial loss, sa financial crisis. O there's a financial struggles. No, kung magkakakibat nito, ang mga pagdadaanan pagdating sa relasyon. Maraming tutol, hadlang, pagsubok na darating dyan. Once na malagpasan mo yan, it turn to twin flame and soulmate connection. See, there's a devil card. Ibig sabihin dito, no, I feel something occurs na ginawa, no, pagdating sa love life. Hindi ka magiging maligaya dahil merong gumagambala sa iyo, no? Ginawang ka para magkaroon ng kumbaga tuwing magkakaroon ka ng karelasyon, iiwan ka din yan. Iiwan ka din sa ere niyan. Ganon. Kumbaga merong karga at curses na ginawa sa iyo. It's not a simple and evil eye. No, there's an Ace of Wands. So magkakaroon ka ng bagong project o idea, no? Kung paano mo mababali or mababasag itong eksena na to. There's a Six of Pentacles. No, kumbaga magtutuloy-tuloy na yung magandang eksena. There's a give and take. So kumbaga, nandun yung give and take daw na papasok dito pagdating sa relasyon. Nga lang, kumbaga ginagawan kasi ng devil card. No, kaya nagkakaroon dito ng parang unbalance. No? Ito yung sinasabing the Five of Wands, something competitors or complication. No, merong naiinggit kasi sa inyo. Let's see. Babae ito eh. Na pagdating sa kalusugan mo, there's a Page of Wands. So, there's a good news. May magandang balita daw na darating sa iyong kalusugan or mangyayari sa iyong kalusugan. There's a Knight of Wands for slow and steady. Manatili kang kalmado, huwag kang agresibo. Dahil may mga bagay na or disappointment or failure ka dito dahil sa mga padalos-dalos mo. No, nagkakaroon ka ng stress and depression dito. Anxieties. There's a Two of Pentacles with a balance. Kailangan mo maging balanse. No, timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. There's a Ten of Wands, something burden. So, marami kang bagahe na dala-dala. Worries. No, there's a Seven of Cups with a confusion. Magulo ang iyong isipan, magulo ang iyong sitwasyon. So, maraming bagay na maaring isang hadlang o isang kumbaga, pinanggagalingan na to ay about sa love life. So, meron ditong parang sumalbahe sa inyo. So, let's see guys, pagdating naman tayo sa ating mga gabay with the magical fire messages advices. So, let's see guys, with the magical fire messages advices for you. So, there's something patient please. So, kailangan mo talagang kumalma, habaan ng iyong pasensya. May mga bagay na napapanahon, may mga bagay na para sa'yo talaga. And everything is okay. So, wag kang mangamba. Lahat ng bagay na to, it's all working out in a beautiful way. So, may magandang dahilan.
What is the yin and yang oracle card? Representing the home commitment. So, meron talaga about sa partnership at sa pamilya. So, ibig sabihin, meron ditong relasyon na nasira. Or meron ditong broken family and separated. And there's something a transformation. Pero mababago to. Magkakaroon ng transformation daw. Ay, baka magkakaroon ng reconciliation, guys. Magkakabalikan kayo ng jowa mo or asawa mo. There's a raven. May aswang talaga. Gumagamit talaga ng black magic, guys. No, there's a princess. Babae to. No? Ang lakas ng tama. Ganon. Babae to na parang very obsessed and possessed. Insider sa iyo o sa person mo. What is the Romance Angels for Mystic Love Oracle deck? There is a change and transition. Meron talaga transformation and transition na maaaring mangyari sa buhay nyo. No? And of course, there's a single, not in relationship. Sa ngayon, maaaring single ka. No? Not in relationship. Or maaaring mayroong mga bagay dito na maaaring magbago. What is Archangel Michael messages? Pay attention to your dreams. So, kailangan mong, kumbaga, isang paalala ang panaginip mo, no? Para ibahagi sa iyo or simbolo yan para magkinig ka. Paalala, pangitain na kailangan mong pakinggan. What is the Jesus loving quote said? With God, all things are possible. Pagdating sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay ay posible. No? Lahat ng imposible ay posible. So, guys, this is something a weekly gabay for the month of March 23 hanggang March 29 for the sign of Virgo. So, Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe our channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapa na biyayang manumbalik sa inyo. So guys, maraming salamat po. And of course, see you in the next video. Bye-bye and babush.